Sa mga maiinit na balita ngayong tanghali. Signal number 4, nakataas ngayon sa probinsya ng Batanes dahil sa bagyong Julian. Bagyo posibleng lumakas pa at maging isang super typhoon mamayang hapon ayon sa Pag-asa. Ilang lugar sa Cagayan at Ilocos nakakaranas ngayon ng malalakas na pag-ulan at pagbayo ng hangin dahil sa bagyong Julian. Ilang mga lugar binaha. Pagpaparehistro at activation ng mga nais makaboto sa 2025 elections hanggang ngayong araw na lamang. Voter registration sa mga lugar na apektado ng bagyo, pinalawig ng COMELEC. Philippine National Police magpapatupad ng mahigpit na seguridad sa paghahain ng Certificate of Candidacy na magsisimula bukas. Kasong pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga, muling pinaiimbestigahan ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil. At presyo ng langis muli na namang tataas bukas. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 30, 2024. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Deadline na ngayong araw ng pagpaparehistro at activation para sa mga nais na makaboto sa 2025 elections. Gayunman, pinayagan ng Commission on Elections ang extension ng voter registration sa mga lugar na apektado ngayon ng pananalasan ng bagyong Julian. Samantala, mag-uumpisa na rin bukas ang paghahain ng mga Certificate of Candidacy para sa mga nais na kumandidato sa 2025 midterm elections. Mula sa Maynila, makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, ano na ang update ng COMELEC ngayong huling araw ng voter registration at ano ang detalye nitong ibinigay na extension sa mga lugar na apektado ngayon ng bagyo? Magandang umaga, Ella. Batay sa impormasyon mula sa Commission on Elections, marami, Ella, na mga kababayan natin ang humabol sa huling araw ng paghahain o kanilang aplikasyon para sila ay may rehistro upang sila ay makaboto sa 2025 elections. At sa kabilang banda, Ella, ay binigyan ng COMELEC ng diskresyon ang kanilang mga election officer sa mga lugar na apektado ng bagyo na magpatupad ng extension sa voter registration, partikular na sa Northern Luzon na binabayo ngayon ng bagyong Julian. Walang binigay ang COMELEC, Ella, na petsa kung hanggang kailan. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, basta kapag bumuti na yung panahon ay ituloy ang registration. Ang ibang mga lugar sa bansa at maging sa abroad o ang tinatawag na overseas registration ay hanggang ngayon na lamang, Ella, September 30 ang pagpaparehistro. Tinatawagan ng komisyon ang partikular ang atensyon ng nasa 5.3 million deactivated voters na samantalahin ang natitirang panahon hanggang mamayang hapon. Sa ngayon, nasa 67 million na ang umiiral na botante sa Pilipinas. Mahigit 1 million dito ang mga bagong rehistro. Samantala, Ella, handa na ang COMELEC para sa pagsisimula ng paghahain ng Certificates of Candidacy o COCs para sa mga tatakbo sa national and local elections bukas. Sa Manila Hotel, kung saan magiging venue ng national candidates o senador at party list yung paghahain ng COC, sinabi ni Garcia na nasa 300 pulis ang magbibigay ng seguridad. Paalala muli ng komisyon, tiyakin ng ating mga kababayang kakandidato na kumpleto ang ihahain nilang COC dahil tiyak na hindi ito tatanggapin. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Kakaunti na lamang ang bilang ng mga taga Davao City na humahabol para sa deadline ng voter registration ngayong araw. Ayon sa COMELEC, marami sa mga Davaoenyo ang nakapagparehistro na bago pa ang deadline ngayong September 30. Mula sa Davao City, makibalita tayo kay Marisol Montaño live.
Marisol, ano na yung latest sa last day ng voter registration dyan sa Davao City? Yes, aga simula kaninang alas 9 ng umaga hanggang sa mga oras na ito, iilan pa lang ang dumadating dito sa Davao City COMELEC office para makapag-process ng kanilang voters registration, reactivation, or transfer of precinct. Ayon kay Attorney Shajahani Ibrahim, local officer ng COMELEC District 3 ng Davao, ay marami na aniya ang nakapag-asikaso noong mga nakaraang linggo. May mga inilagay ding satellite registration mula September 17 sa 3 distrito. Ang first district ay nasa Philcris Central habang ang second district ay nasa isang mall sa Lanang, Davao City. Sa ngayon, aabot na sa mahigit kumulang 12,000 ang nakapagrehistro sa District 3 ng Davao dito sa COMELEC office. Ang mga barangay na sakop ng ikatlong distrito ay ang malalayong barangay gaya ng Turil, Kalinan, Baguio, Tugbok at Marilog. Kaya ang mga botante ay kailangang bumiyahe ng maaga dahil inaabot sa 1 hanggang 2 oras na biyahe kung hindi traffic. Gaya na lang ni Aling Melminda Magalion, 74 anyos, na isang senior citizen mula pa sa Tagakpan, Davao City na mag-isang bumiyahe dito. Ayon kay Aling Melminda, importante aniya na makaboto siya ngayong darating na eleksyon. Maboto di ko kay napam ko kaya ikabutar. Sayo man po na atong boto di matong gamiton. Ayon sa COMELEC Davao, halos 9 na buwan ang binigay nilang panahon para makapag-asikaso ang mga botante. Kaya naman wala na silang ibibigay na extension ngayong araw. Hanggang 5 p.m. na lang bukas ang kanilang tanggapan. Sa mga hindi pa naka-register, adto na mo diri until 5 magulat mi sa inyo ha. Wala na pong extension yan. Binigyan po namin kayo ng 9 months. 9 months yung registration po natin. Pati holidays, kasama po Saturdays and holidays, hindi kami nagko-close para po sa inyo. Aga, paalala ng COMELEC Davao na siguruhing magdala ng valid identification card at iba pang dokumento para sa kanilang registration or pag-update ng rehistro para walang maging aberya ngayong araw. At yan ang latest mula dito sa Davao. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Marisol Montano. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na handa na ang kanilang puwersa para sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa filing ng Certificate of Candidacy na mag-uumpisa bukas, October 1. Ito'y upang masiguro na walang mangyayaring kaguluhan lalo na sa mga lugar na mahigpit ang labanan sa politika. Mula sa Kamkrame, makibalita tayo kay Lea Ilagan, live. Lea, papaano ang magiging deployment ng mga pulis para dito sa isang linggong paghahain ng COC ng mga kakandidato para sa 2025 elections? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Magpapakalat ng sapat na bilang ng mga tauhan ang Philippine National Police sa pagsisimula ng filing ng Certificate of Candidacy bukas. Ito'y upang masiguro nga na magiging payapa ang paghahain ng kandidatura ng mga politiko na nais na tumakbo para sa 2025 midterm elections. Sa inilabas na pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, inatasan na rito ang mga ground commanders na bantayan ang mga lugar kung saan idaraos ang filing ng COC. Ipina-assess na rin ni Chief PNP ang mga lugar na mayroong mahigpit na labanan ng politika. Binilinan din ni Chief PNP ang mga pulis na maging neutral at non-partisan. Sinabi pa ni Chief PNP na panatilihin ang integridad ng halalan at huwag makisawsaw sa politika. Ang filing ng COC ay magsisimula bukas at magtatapos sa October 8. Ella? Maraming salamat, Lea Ilagan. Inanunsyo ni Senator Amy Marcos na tatakbo siya bilang independent candidate para sa 2025 midterm elections. Ito ay kahit ibinilang na siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na idineklara ng presidente noong Huwebes, September 26. Sa opisyal na pahayag, nagpasalamat ang presidential sister kay PBBM dahil sa pagsama sa kanya sa alyansa. Gayun din ang pagtatanggol ni Pangulong Marcos sa kanya sa kabila ng galit at labis na kalupitan ng ilan. Kasabay ng 35 taong pagkamatay ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sinabi ng senador na
Pinili niyang manindigan ng malaya at matatag tulad ng kanyang ama. Dagdag pa ng mambabatas, walaan niyang dapat kampihan kundi ang sambayanang Pilipino. Bukod dito, nais niya ring huwag malagay sa alanganin ang kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos Jr. at para hindi aniya mag-alinlangan ang mga tunay niyang kaibigan. Minabuti kong manindigan ng mag-isa upang wag nang malagay sa alanganin ang aking ading. Para wag nang mag-alinlangan ang aking mga tunay at minamahal na kaibigan. Pinipili ko na lamang manatiling malaya at tapat, hindi sa isang grupo, kundi sa bawat Pilipino. Mahigpit na binabantayan ngayon ng puwersa ng Negros Oriental Police ang mga aktibidad na may kinalaman sa nalalapit na 2025 elections, partikular na ang pagsisimula ng filing ng Certificates of Candidacy bukas. Nagsasagawa na rin sila ng intelligence monitoring sa posibleng presensya ng private armies at banta sa seguridad. Mula sa Dumaguete City, ang detalye alamin natin kay Lalaine Moreno live. Lalaine, kumusta ang paghahandang ginagawa ng Negros Oriental PNP para sa pagsisimula ng filing ng COC bukas? Ella, bago itong COC filing bukas at ang last day of registration ngayong araw ay nagsagawa na ng mga pagtitipon o meeting itong Negros Oriental PNP sa lahat ng mga COMELEC officials dito sa buong probinsya ng Negros Oriental. Walang banta sa seguridad na namomonitor sa buong probinsya ng Negros Oriental ang Philippine National Police. Ayon sa Negros Oriental PNP, sa ngayon, wala pa silang nakikitang anumang posibleng panggugulo sa mangyayaring COC filing bukas. Puspusan na ginagawang paghahanda ng Negros Oriental Police para sa pag-arangkada ng filing ng Certificate of Candidacy ng mga sasabak sa 2025 election. Sa ating panayam ngayong umaga, sinabi ng Negros Oriental PNP na sa ngayon ay wala pa naman silang namomonitor na banta sa seguridad sa buong probinsya. Gayunman, hindi pa rin sila pagpapakumpiyansa at tiniyak na nakaalerto na ang kanilang puwersa. Ipapakalat nila mga pulis sa iba't ibang election offices sa October 1 hanggang 8 para magbantay ng COC filing ng mga kakandidato sa susunod na halalan. Patuloy pa rin ang kanilang intelligence monitoring at threat assessment lalo na sa 2nd at 3rd District kung saan inaasahan ang posibleng maigting na labanan sa politika. Nakabantay rin sila sa posibleng presensya ng private armed groups na posibleng magasik ng kaguluhan sa panahon ng halalan. Noong nakaraang taon, nasa 26 na miyembro umano ng private armed groups ang naaresto ng PNP na sinasabing mga tauhan umano ni dating Congressman Arnolfo Teves. Isa naman na nasawi habang 6 ang may pending case. Lahat dito ay may warrant of arrest, ngunit sinasabing wala na sila sa probinsya. Samantala, sinabi rin ng PNP na mayroon ring mga police security ang ilang witness sa nangyaring March 4, 2023 Pamplona Massacre kung saan nasawi si Governor Roel Digamo. Inaasahang may matindi ang labanan sa politika dito sa Negros, particular na sa magkaribal na pamilya at kaalyado ng mga Teves at Digamo. Ayon sa PNP, kailangan bantayan ng sitwasyon upang maiwasan ang anumang karahasan. Samantala, Ella, aasahan natin na mag-file ngayong COC filing si Pamplona Mayor Janice Digamo at si dating Negros Oriental Governor Pride Henry Teves na kapatid ni dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Pero hindi nila sinabi kung anong posisyon ang kanilang tatakbuhan. Ito ba ay magiging mayor, magiging congressman, or sa pagka-senador. Malalaman natin yan sa October 8 kasi sinasabi ni Mayor Janice na magpa-file siya ng kanyang COC. And muna ating balita mula dito sa Dumaguete City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Tiniyak ng House Quadruple Committee o Quadcom na paiigtingin pa ng 4 House panels ang investigasyon sa pagpatay sa Philippine Charity Sweepstakes Office Board Secretary na si Attorney Wesley Barayuga.
Nagpasalamat naman ang Philippine Military Class of 1983 sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom dahilan upang matukoy ang umano'y suspect sa pagpaslang sa kanilang mista. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Titiyaking mapapanagot sa batas ang mga taong nasa likod ng pagpaslang kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga. Ito ang pahayag ng overall chairperson ng House Quadruple Committee na si Representative Robert Ace Barbers. Isang abogado at Philippine Military Class of 1983 si Barayuga na pinaslang ng isang lalaking nakasakay sa motorsiklo noong July 30, 2020 sa Mandaluyong City. Ayon kay Congressman Barbers, paiigtingin pa ng Quadcom ang investigasyon sa kaso. Ginawa nito ang pahayag matapos lumabas sa ikapitong pagdinig ng Quadcom na inutusan umano ng National Police Commissioner na si Edilberto Leonardo si Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza na paslangin si Barayuga dahil pinaghihinalaang may kaugnayan sa operasyon ng iligal na droga. Sa utos umano ito ng nooy PCSO General Manager na si Royina Garma. Kinausap naman ni Mendoza ang kilala nitong anti-drug asset na si Nelson Mariano na naghanap naman ng hitman upang isagawa ang pagpatay kay Barayuga. 300,000 pesos umano ang ibinayad sa kanila sa operasyong ito. Naniniwala ang mga kongresista na ang pagpatay kay Barayuga ay upang pigilan ito sa pagtestigo laban kay Garma kaugnay ng mga irregularidad at katiwalian sa PCSO sa panahon ng panunungkulan nito. Nagpapasalamat naman ang PMA Matikas Class of 1983 dahil sa isinasagawang investigasyon ng Quadcom. Ayon kay PMA Class 1983 President, retired Air Force Colonel Enrique de la Cruz, hindi man maibabalik ang buhay ni Barayuga, subalit nakapagbibigay ng assurance na may mga kawani ng gobyernong ginagawa ang kanilang makakaya upang papanagutin sa batas ang mga nasa likod ng pagpaslang sa kanilang mista. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ipinag-utos na ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil na muling buksan ang investigasyon sa pagpaslang kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga noong 2020. Ito ay matapos na lumabas sa isinasagawang pagdinig ng Kongreso na mayroong nadadawit na mataas na opisyal ng PNP. Ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang inatasan ni General Marbil na manguna sa isasagawang investigasyon at magsagawa ng re-evaluation sa lahat ng mga ebidensya at maging sa mga naging testimonya ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza sa Kongreso. Sinabi pa ni Chief PNP na layon na gagawing re-investigation na malaman ang katotohanan kung sino ang mga nasa likod ng nagpaspaslang sa PCSO official. Tiniyak din ni Chief PNP ang transparent na investigasyon at pagsasampa ng kasos kung sino man ang mapatunayang nagkasala. Posibleng isagawa ng House Quadruple Committee o Quadcom ang ikawalong pagdinig kaugnay ng mga issue sa illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings o EJKA sa anti-drug war ng Duterte administration. Ito ay pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy o COC mula October 1 hanggang 8, 2024. Para sa detalye, makibalita tayo kay Rosalie Coz live. Rosalie, anong inaasahang isasalang sa susunod na pagdinig ng Quadcom? Inaasahang sa ikawalong pagdinig ng House Quadruple Committee sa ikatlong linggo ng Oktubre, may ihaharap na panibagong testigo kaugnay ng kaso ng pagpatay kay Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Board Secretary Attorney Wesley Barayuga. Si Barayuga ay pinaslang noong July 30, 2020 ng isang hindi pa rin tukoy na lalaking nakasakay sa motorsiklo. Ayon sa overall chairperson ng House Quadruple Committee o Quadcom na si Representative Robert Ace Barbers, mayroon pa silang hinihintay na isa pang witness na susuporta sa mga pahayag ni Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Nelson Mariano. Ang mga ito ang bagong testigong humarap sa Quadcom sa huling pagdinig at naghayag na ipinapatay si Attorney Barayuga nila National Police Commissioner Edilberto Leonardo at dating PCSO General Manager Royina Garma dahil sa pinaghinala ang may kaugnayan sa operasyon ng iligal na droga. Dagdag pa ng kongresista, pipilitin ng Quadcom na lahat ng nakalap nilang ebidensya at testimonya ng mga testigo ay maipapasa sa Philippine National Police o PNP para sa kanilang investigasyon.
Samantala, ayon kay Congressman Barbers, pinag-aaralan na ngayon ng Department of Justice o DOJ na mapasa ilalim sa Witness Protection Program ng Department of Justice si Mendoza. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Nasa 3,000 dayuhan na nagtatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs ang umalis na sa Pilipinas matapos ma-downgrade ang kanilang visa. Ayon kay Bureau of Immigration Officer in Charge, Commissioner Joel Anthony Viado, 55% ito sa kabuang bilang ng mga na-downgrade na visa noong September 24 na nasa mahigit 5,900. Patuloy naman ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Justice, Department of Labor and Employment at BI upang mapabilis ang proseso ng pagpapalabas ng bansa ng mga naturang foreign workers. Ipinamamadali na ng Bureau of Immigration ang proseso para sa pag-exit ng mga dayuhang POGO workers na nasa Pilipinas. At para sa detalye, makibalita tayo kay Ryan Lacanlale live. Ryan, kailan ba target ng Bureau of Immigration na mapaalis sa Pilipinas ang lahat ng foreign POGO workers? Aga hanggang October 15 ang voluntary downgrade ng visa para sa mga foreign POGO workers ang ibinigay ng BI, pero hanggang December 31 lamang sila pwedeng manatili dito sa bansa. Bumuo na ang Bureau of Immigration ng team na siya makikipag-ugnayan sa Philippine Offshore Gaming Operators POGOs or Internet Gaming Licensee IGL, kaugnay ng agarang pag-exit ng foreign POGO workers na nandito pa sa Pilipinas. Ayon kay BI Officer in Charge Commissioner Joel Anthony Viado, ang team ay kinapapalooban ng mga kinatawan mula sa Department of Justice kasama ang Department of Labor and Employment, Department of Interior and Local Government, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Philippine National Police, National Bureau of Investigation at ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Ang hakbang ay kaugnay ng deadline sa pagpapasara ng POGO operation sa bansa sa katapusan ng taon. Ayon sa BI, binigyan na lamang ng hanggang October 15 ang foreign POGO workers para voluntaryong i-downgrade ang kanilang visa status at isuko ang kanilang alien employment permits. Pagkatapos ay bibigyan sila ng 60 araw para umalis sa bansa. Kapag hindi pa sila umalis hanggang December 31, ay sisimulan na ng BI ang deportation proceedings laban sa kanila. Matatandaan nitong nakaraang SONA ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan lamang ng hanggang katapusan ng taon ang operasyon ng mga POGO at IGL sa bansa. Yan muna ang latest mula dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Nagpahayag na ang ilang mga Pilipino sa Lebanon ng pagnanais na umuwi ng Pilipinas. Ito ay sa gitna ng sunod-sunod na pagpapasabog ng Israeli forces sa mga gusali ng Beirut. Narito ang report ni Bernard Dadias. Walang naiulat na nasaktan sa 11,000 Pilipino sa Lebanon matapos ang air raid ng Israel na ikinasawi ng leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, marami sa mga OFW sa Beirut ang nauna nang tumanggi sa alok na repatriation ng gobyerno ng Pilipinas noong nakaraang linggo. Gayunpaman dahil sa sunod-sunod na pambobomba ng Israeli fighter jet sa mga gusali ng suburb ng Beirut sa Daiye, marami na sa mga ito ang nagpahayag ng takot at kagustuhang makabalik ng Pilipinas. Napospone ang huling repatriation schedule sa mga Pinoy sa Lebanon noong September 26. Matapos mag-shutdown ang Beirut Rafik Hariri International Airport. 15 OFW ang nakatakdasa ng lumipad pabalik ng bansa sa naturang schedule. Ngunit ayon kay Undersecretary Felicitas Bay ng Department of Migrant Workers o DMW, na-reschedule ang flight ng mga ito at inaasahan ng makababalik ng Pilipinas sa Webes October 3. Muli rin nitong binigyang diin ang panawagan ng DMW sa mga Pilipino na i-avail ang voluntary repatriation program ng pamahalaan at umuwi na ng Pilipinas sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Israeli forces at Hezbollah.
Ayon pa kay Yusek Bey, sa 11,000 na Pilipino sa Lebanon, 1,100 dito ang nagpahayag na ng pagnanasa na makabalik sa bansa. Gayunman, kalahati dito ang nagbago ang isip at sinabing mananatili na lang sila sa Lebanon. Sa kabila nito, naghahanda pa rin ang mga ahensya ng pamahalaan ng Pilipinas para sa pagpapalikas ng mga Pilipino kung sakaling lumala pa ang tensyon doon. Para sa agarang tulong sa mga Pilipino na apektado ng gulo sa Lebanon, maaaring ipagbigay alam ito sa Lebanon Help Desk at tumawag sa mga numerong 02-8522-3663, 02-8293-9155, 02-8722-1144 at 02-8722-1155. Maaari ring mag-email sa orcc@dmw.gov.ph. Para sa documented at undocumented OFW sa Lebanon, maaaring tumawag sa numerong 961-791-10729. Samantalang sa mga dependent na mga overseas Pilipino na may permanent resident status sa Lebanon, makipag-ugnayan lamang sa Philippine Embassy sa Beirut sa numerong 961-708-58086. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Matagumpay na naisagawa sa West Philippine Sea ang ika-4 na multilateral maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at ilang kaalyadong bansa kung saan sumama sa unang pagkakataon sa pagsasanay ang New Zealand. May mga barko naman ng People's Liberation Army Navy ang umaligid habang isinasagawa ang Joint Maritime Exercise. Ang detalye sa ulat ni Ryan Lacanlale. Muling nagsagawa ng sabayang pagsasanay sa bahagi ng West Philippine Sea nitong Sabado ang Armed Forces of the Philippines kasama ang Armed at Defense Forces ng Australia, Japan, United States at New Zealand. Ito na ang ika-4 na edisyon ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA at sa unang pagkakataon ay lumahok sa pagsasanay ang New Zealand. Nakilahok sa pagsasanay ang mga barko ng Philippine Navy na BRP Antonio Luna at BRP Emilio Jacinto, ang barko ng Estados Unidos na USS Howard, barko ng Australia na HMAS Sydney, JS Sashanami ng Japan, at HMNZS Aotearoa ng New Zealand. Kasama rin ang ilang air assets sa pagsasanay, gaya ng AW-109 helicopter ng Pilipinas, Philippine Air Force Search and Rescue Assets, 2 helicopter ng US, P-8 Poseidon aircraft at 1 helicopter ng Australia. Kabilang sa mga aktibidad ng free sail briefing, communication exercises o COMEX, cross-deck exercises, division tactic, officer of the watch drills, photographic exercises, replenishment at sea approaches, maritime domain awareness exercises at contact reporting. Dinisenyo ang mga aktibidad na ito upang paghusayin ang operational readiness at collaborative capabilities ng mga kalahok. Sa kanyang pahayag, binigyang diin ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang kahalagahan ng pagsasanay. Aniya binibigyang diin ito ang pangako ng bawat bansa na ipagtanggol ang karapatan sa freedom of navigation at overflight, pati na rin ang iba pang legal na paggamit ng dagat at international airspace, at ang paggalang sa mga karapatang pangdagat ayon sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Samantala, ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa issue ng West Philippine Sea, 2 barko ng People's Liberation Army Navy ang bumuntot mula 8 hanggang 14 nautical miles habang isinasagawa ang pagsasanay. Isa sa mga ito ang lumapit pa ng hanggang 1 nautical mile pero umalis din. Wala namang umanong ginawang dangerous maneuver ang mga ito at wala ring na-monitor na pagsasanay ang China sa lugar. Ngunit sa kabila ng pagbuntot ng mga barko ng China, naging matagumpay ang nasabing pagsasanay. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Humingi ng suporta mula sa international community si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo para sa isinusulong ng Pilipinas na kampanya upang makakuha ng isang upuan sa United Nations Security Council. Kasabay nito, nanawagan din ng bansa ng mga reforma upang mapalawak pa ang mga bansang kasapi ng samahan at mapagbuti ang transparency at accountability nito. Narito ang ulat ni James Bontuyan. Patuloy ang pangangalap ng suporta ng Pilipinas mula sa ibang mga bansa sa kampanya nito na maging bahagi ng United Nations Security Council o UNSC bilang non-permanent member para sa taong 2027 hanggang 2028. Kasabay nito, nanawagan din ng bansa ng mga reforma upang gawing mas malawak ang membership ng nasabing samahan at mapalakas ang transparency at accountability nito. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, binigyan diin ni Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ang matibay na kasaysayan ng Pilipinas sa pakikipag-ugnayan sa United Nations. As the first Asian republic and the founding member of the United Nations, our diplomacy has consistently pursued peace, the sovereign equality of states, the rights and dignity of all persons. Inihayag din ito ang mahalagang papel ng Pilipinas bilang isang kaalyado na may karanasan sa pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa upang tugunan ang mga pandaigdigang hamon. The Philippines is a trusted partner, innovative pathfinder, and committed peacemaker. We bring experience, depth, and steadfastness in working with the international community to address common global challenges. We thus count on your support for our bid for a non-permanent seat in the UN Security Council for the term 2027 to 28. Nilinaw din ni Manalo na ilang mga bansa na ang nagpahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas, bagaman marami pa ang walang pinal na desisyon. Bukod sa Pilipinas, nangangalap din ng suporta ang bansang Kyrgyzstan para sa naturang pwesto sa UNSC. Ang UNSC ay binubuo ng 15 miyembro, kabilang ang 5 permanenteng miyembro na may veto power na kinabibilangan ng China, France, Russia, United Kingdom at United States. Samantalang 10 ang non-permanent members na inihalal ng General Assembly tuwing 2 taon. Sa ngayon, kabilang sa non-permanent members ang mga bansang Albania, Brazil, Gabon, Ghana, India, Ireland, Kenya, Mexico, Norway at the United Arab Emirates. Bukod dito, nanawagan din si Manalo para sa pagpapalakas ng proseso sa Security Council. Security Council reform should be a package consisting of the enlargement of its membership and improvement of its working methods in order to create greater transparency and accountability of the Council to the general membership of the United Nations. Kasama na nabanggit ng kalihim sa kanyang talumpati ang pananatili ng Pilipinas sa pagsunod sa 1982 UN Convention on the Law of the Sea at 2016 Arbitral Award sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Bukod dito, nabanggit din ang mga ginagawa ng bansa para mabawasan ang climate change, implementasyon ng Global Digital Compact, artificial intelligence, pagpapalakas ng international peace and security at multilateralism. James Bontuyan, UNTV News and Rescue USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Abiso sa mga motorista, panibagong oil price hike ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis bukas, October 1, araw ng Martes. Base sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 90 centavos per liter ang presyo ng diesel. Dagdag na 45 centavos sa gasolina at 30 centimos naman sa kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang pagtaas ng presyo ng langis ay bunsod ng lumalalang kaguluhan sa Middle East, gayon din ang pagtaas ng demand sa China at pagbaba naman ng inventory sa Amerika.
Makakapagsimula na muli ng maalwan na kabuhayan ng mahigit sa 3,000 magsasaka sa Tarlac. Ngayong araw ay tumanggap sila ng Certificates of Condonation mula sa pamahalaan na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula sa Paniki Tarlac, makibalita tayo kay Nestor Torres live. Nestor, gaano katagal na ba na hindi nakababayad sa lupang sakahan yung ibang mga magsasaka dyan sa Tarlac? Ella, magandang tanghali. Ang ilan sa kanila ay 30 taon na. Meron namang nasa 2 dekada na hindi sila nakababayad sa utang sa lupa sa kanilang mga sinasaka. Kaya nga, malaking bagay sa mga magsasaka dito sa Paniki Tarlac ang makasama sa reformang pang-agraryo ng pamahalaan. Kabuang 3,500 magsasaka na kabilang sa Agrarian Reform Beneficiaries sa probinsya ng Tarlac ang tumanggap ng Certificate of Condonation ngayong araw. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang mga kinatawan ng Department of Agrarian Reform at lokal na pamahalaan ang programa sa ilalim ng itinakdang Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Wala ng utang ang mga magsasaka sa lupang sinasaka nila dahil ang pamahalaan na ang magbabayad nito. Malaki at makabuluhang karangalan bilang isang Pangulo ay ang buuhin ang naging pangarap ng milyong-milyong Pilipino na magkaroon ng sariling lupa at mabura ang inyong mga utang. Yan po, ang kaya po, kahit na may ulan, kahit na may bagyo, kahit na may sakit, dadating at dadating po kami. Wala nang magbibigay ng mas kasiyahan sa aming nagsiservisyo publiko ang nagagawa at matutulungan kayo pong lahat. Ayon sa ilang tumanggap ng condonation, kaya naman sila ay hindi nakabayad ay dahil natabunan ng lahar ang kanilang mga sakahan. Kaya kanina nga sa pagpunta ni Pangulo dito sa Paniki Tarlac ay talagang umuulan at kahit na masama nga itong panahon ay nag-eroplano si Pangulo papuntang Clark at pagkatapos ay nagkotse na lang patungo dito sa Paniki Tarlac at para makausap din yung ating mga kababayan na mga magsasaka dito. At nangako siya na patuloy na i-monitor itong lagay ng sitwasyon ngayon sa lagay ng panahon ngayon at babantayan at nakahanda ang Pangulo na magbigay ng tulong sa mga kababayan natin na maapektuhan sakaling itong may bagyong dumating na bagyong Julian. At Yamuting latest live, balik sa iyo. Ella? Maraming salamat, Nestor Torres. Kasalukuyan ngayong binabayo ng malalakas na hangin at mga pag-ulan ang probinsya ng Batanes dahil sa bagyong Julian. Samantala, apektado rin ng bagyo ang ilang mga lugar sa Cagayan kung saan ilang mga residente rin ang binaha. Ilang mga kalsada rin sa Cordillera Administrative Region ang isinara sa mga motorista dahil sa naitalang mga pagguho ng lupa. Ang detalye alamin natin kay Grace Doctolero live. Grace, base sa inyong mga nakalap na impormasyon, ano na yung kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Batanes? Yes, aga nagsitumbahan nga ang mga puno at poste sa bayan ng Ivana, Batanes ngayong Lunes ng umaga, September 30, bunsod nga ng malakas na bugso ng hangin na sinabayan pa ng malakas na pag-ulan dahil sa bagyong Julian. Ayon kay Dan S. Dicol, ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Office Head ng Batanes, kasalukuyang binabayo ng malakas na hangin at ulan ang Batanes Island. Hirap din sa komunikasyon ang mga residente doon dahil sa ilang linya ng kuryente ay nasira, maging ang mga poste ng kuryente ay nagsitumbahan dahil sa hagupit nitong bagyong Julian. Samantala, sa Cagayan Province naman, umabot na sa 828 individual na mula sa 284 na pamilya ang inilika sa probinsya ng Cagayan dahil sa epekto ng bagyo. Sa monitoring ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kaninang umaga bandang alas 6 ngayong araw ng Lunes, 6 na bayan ang nagsagawa ng preemptive evacuation kabilang ang Santa Praxedes, Gataran, Calayan, Pamplona, Gonzaga at Santa Ana dahil sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan na dulot ng bagyo. Mula sa nasabing bilang,
116 na pamilya na may 357 individual ang nasa labas ng evacuation center, habang 172 na pamilya naman na binubuo ng 482 individual ang nasa iba't ibang evacuation area. Sa ngayon, nananatiling naka-red alert status ang PDRRM Council at naka-standby rin ang lahat ng kanilang personnel. Samantala, sa Cordillera Administrative Region naman, ilang mga kalsada rin sa Cordillera ang isinara sa mga motorista dahil sa naitalang mga pagguho ng lupa. Sa Apayao Province, sarado ang Apayao-Ilocos Norte Road dahil sa pag-apaw ng tubig sa bahagi ng Detour Road. Maging ang Apayao-Ilocos Norte Road, Tanglayan, Kalanasan, Apayao. Ang Claveria, Kalanasan, Cabugao Road dahil naman sa soil collapse. Sa Abra Province, sarado rin sa mga motorista ang Abra-Ilocos Norte dahil sa pagguho ng lupa. Sa ngayon, dito naman sa Baguio City ay nakakaranas pa rin tayo ng malakas na bugso ng hangin na may kasamang ulan dito sa Baguio City. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Kanselado ngayon ang biyahe ng mga domestic flights sa Lawag Airport sa Ilocos Norte, bunsod ng masamang lagay ng panahon dahil sa bagyong Julian. Sa flight advisory na ipinost ng provincial government ng Ilocos Norte, inianunsyo nito na parehong kanselado ngayong araw ang biyahe ng flight PR2196 at PR2197 na Manila to Lawag at vice versa route dahil sa masamang panahon. Samantala, sinuspende na rin ni Governor Matthew Manotoc ang klase sa buong lalawigan, gayon din ang pasok sa mga pampublikong tanggapan sa Ilocos Norte. Sa ngayon ay nararanasan rin sa probinsya ang malalakas na buhos ng ulan dahil sa bagyong Julian. Pansamantalang sarado rin ang ilang mga establishmento doon dahil sa masamang panahon. Pansamantalang pinutol ng Ilocos Norte Electric Cooperative ang supply ng kuryente sa ilang mga lugar sa Batak, bunsod pa rin ng bagyong Julian. Ayon sa Ilocos Electric Cooperative, ito ay bilang pag-iingat na rin at maiwasan na mayroon pang makuryente. Sa ngayon ay lubog sa baha ang ilang mga kalsada doon, habang patuloy ring tumataas ang level ng Quiet River sa Batak dahil sa nararanasang malalakas na pag-ulan. Samantala, lalo pang lumakas at malapit nang maabot ng bagyong Julian ang Super Typhoon category. Ayon sa Pag-asa, sa ngayon ay nakataas na ang wind signal number 4 sa Batanes. Mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, alamin natin ang update ukol sa bagyong Julian. Magandang araw, update na nga muna tayo sa ating minomonitor na si Bagyong Julian. As of 10 a.m. nga, ito ay nasa coastal waters ng Sabtang Islands sa may Batanes. Nagtataglay ng lakas na hangin na 175 kilometers malapit sa sentro at bugso na abot sa 240 kilometers per hour. Kumikilo sa direksyong north-northwest sa bilis na 10 kilometers per hour. So, yung mata nga nitong si Julian ay dumadaan, yung parte nito ay dumadaan sa Sabtang Island. So, posible sa mga area kung saan dumadaan yung mata nito ay maging kalmado. Pero wag pa rin tayo magpapakampante dahil eventually mararamdaman din natin yung mga malalakas na hangin paglagpas ng mata sa area natin. At tingnan naman natin yung magiging track nitong si Julian. So, after 24 hours, ito ay nasa may layong 200 kilometers west ng Itbayat, Batanes. And then after 48 hours, nasa 240 kilometers na ito northwest ng Itbayat, Batanes and then 390 kilometers north of Itbayat, Batanes after 72 hours. Dahil nga rin dito kay Julian nakataas, meron tayong nakataas sa tropical cyclone wind signal. Ang pinakamataas ay signal number 4 dito sa may Batanes at ang northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 3 sa nalalabing bahagi ng Batanes at ang northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 2 sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, sa may Apayao, sa may Abra, Kalinga, sa may Ilocos Norte at ang northern at central portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, sa may La Union, Pangasinan, sa may Ifugao, Mountain Province, sa may Benguet,
sa may Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Pati na rin sa may northern at eastern portion ng Nueva Ecija at sa may Polillo Island. So ito yung mga nakataas na tropical cyclone wind signal. Asahan nga rin din naman natin yung mga bugso na mga malalakas na hangin dahil kay Julian for today sa may Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon at Bicol Region. Bukas naman ay sa may Ilocos Norte, Cordillera Administrative Region, northern at eastern portion ng mainland Cagayan, eastern portion ng Isabela, Aurora, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, Romblon, Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes. And by Wednesday, yung mga bugso ng mga malalakas na hangin sa may Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao at Abra. Meron nga rin tayong mga malalakas na mga pag-ulan, dulot pa rin nitong si Bagyong Julian. So asahan natin ngayon hanggang bukas ng tanghali, intense to torrential na mga pag-ulan, more than 200 millimeters na mga pag-ulan sa may Batanes, Babuyan Islands at Ilocos Norte. Heavy to intense ngayon, 100 to 200 millimeters na pag-ulan sa may mainland Cagayan, Ilocos Sur, La Union, Apayao, Benguet at Abra. And then moderate to heavy na mga pag-ulan, 50 to 100 mm sa may Pangasinan, Zambales, Bataan, nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region. Bukas ang tanghali hanggang Wednesday ng tanghali, heavy to intense sa Batanes at Babuyan Islands, moderate to heavy sa Ilocos Norte at Ilocos Sur. So dahil papalayo na nga yung bagyo ng mga panahong to, Wednesday noon to Thursday noon sa may Batanes at Babuyan Islands na lang yung katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan. So, naasahan nga natin mas mataas yung mga pag-ulan sa mga mountainous areas, pati na rin sa elevated areas. Kaya yung mga kababayan nga din natin na nakatira sa mga flood-prone at landslide-prone areas ay pinag-iingat natin sa banta ng mga pagbaha o pagguho ng lupa. Meron din tayong nakataas na gale warning as of 5 a.m. sa may Batanes, Cagayan, kabilang ng Babuyan Islands, northern coast ng Ilocos Norte at Isabela. Kaya kung maaari yung mga kababayan nating may maliliit na sasakyang pandagat, pati na nga rin yung mga motor bangkas, ay kung maaari huwag muna pumalaot dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon ng karagatan. At ito naman, balikan natin yung track ng bagyo. So, itong area na to, yung yellow-orange area, so malalakas na hangin, yung dulot nito at least 39 kilometers per hour at ito naman malalakas na hangin rin. So, itong red area na to, mas malalakas na hangin, at least 89 kilometers per hour. So, inaasahan nga natin nakikilos itong si Julian ngayon, west-northwest over Bashi Channel. And then, posibleng maging isang super typhoon this afternoon or evening. And then, by tomorrow, may kita nga natin na magre-recurve ito, si Julian, habang kumikilos ng mabagal. So, inaasahan natin, bago siya mag-recurve, ay isa na nga siyang super typhoon category. And then, dahil mapupunta nga siya sa rugged terrain ng Taiwan, posibleng humina ito bago ito mag-landfall sa may bandang south ng Taiwan area. And then, by Wednesday, saan natin kikilos ito? North, northeast to northeast. And then, posibleng ang lumabas ng PAR. Ito, so makita natin, posibleng lumabas saglit, pero babalik din sa loob ng PAR. And then, tuluyan na nga siyang lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Tuesday. So, wag nga tayo magpapahuli sa update ng Pag-asa. I-like at i-follow aming X at Twitter account, DOST_Pag-asa, mag-subscribe sa aming YouTube channel, at para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin din ang aming website, pagasa.dost.gov.ph. 30 tao ang nasawi sa isang kanti sa North Carolina, USA dahil sa pananalasa ng Hurricane Helen. Pinakamatinding na apektuhan ang Buncombe County sa estado. Matindi rin ang pinsalang iniwan ng bagyo sa Florida at Georgia. Sa buong Estados Unidos, 105 ang kabuang bilang ng mga nasawi matapos maglandfall ang bagyo sa Florida noong Huwebes, September 26. 148 na mga tao ang nasawi sa matinding pagbaha at landslide sa Nepal
mahigit din sa 100 at nasugatan sa iba't ibang bahagi ng Himalayan Nation ayon sa pulisya. Naiulat din na lagpas pa sa 50 ang nawawala. Kasunod ito ng 2 araw na matinding pag-ulan. Maraming pangunahing motorways na nagdudugtong sa Kathmandu sa ibang bahagi ng bansa ang sarado dahil sa pagguho ng lupa. Naitala ng New Zealand ang Guinness World Record sa pinakamalaking haka performance. Libo-libong tao ang nagtipon sa Eden Park sa Auckland para sa record haka performance. Isang ceremonial dance ang haka na itinatanghal ng grupo-grupo. May kasama itong pag-awit, pagtapak ng paa at pag-ikot ng mata. Huling naitala ang official world record ng France noong 2014. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 11, versikulo 25 na nagsasabi, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay madidilig din. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.